5 pating ang kanyang napatay at marami ang umalis papalayo. Ngunit patuloy ang paglapit ng mga ito at sa magdamag, naubos na lahat-lahat ng mga pating ang buong marlin. Tanging ang mga kalansay, gulugod, buntot at ulo na lamang nito ang natira. Sa wakas, nakabalik na siya sa pangpang bago magtakip silim. Mag-isa sa kadiliman. Muli niyang tiningnan ang refleksyon ng kalansay ng marlin mula sa ilaw kalye at umuwi na sa kanilang dampa. Nang nasa bahay na siya, agad siyang humiga sa papag at nakatulog ng mahimbing. Sa sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga mangingisda sa paligid ng bangka na kung saan naroon pa rin ang kalansay ng marlin. Sinukat ng isang mangingisda ang marlin at ito'y may habang 18 pulgada o 5.5 metro mula ulo hanggang dulo ng buntot na sa kasalukuyan, ito pa lamang ang pinakamalaking nahuli sa nayong ito sa katunayan na pagkamalan pa ng mga turista sa kalapit na kapiterya na ito'y pating. Sa kabilang dako, dahil sa narinig ni Manolin ang tungkol sa kalansay ng marlin, lubos siyang nag-alala kay Santiago. Labis ang kanyang pag-iyak nang matagpuan niya itong ligtas at nakatulog lamang sa kanyang dampa. Dagdag pa'y naawa siya sa kalagayan at sugat ng matanda. Dahil dito, naupo si Manolin sa tabi ng matanda hanggang sa magising ito. Nang nagising ang matanda, binigyan niya ng pahayagan at kape at saka isinalaysay ang kanyang pagtalo sa marlin. Dahil dito, nangako si Manolin na magkakasama muli silang mangingisda, marami pa siyang ituturo sa kanya. Nang makatulog muli, napanaginipan ni Santiago ang kanyang kabataan nang makita niya ang mga leon sa dalampasigan ng Afrika. Nobela mula sa Cuba, Panitikang Kanluranin. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela, akdang buhay o katahang buhay, isang maiksing salaysay hingil sa isang mahalagang pangyayari. Kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Mga elemento ng nobela. Tagpuan. Tumutukoy ito sa lugar at panahon ng mga pinangyarihan, tauhan. Ito ang nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pamamaraan. Tumutukoy ito sa estilo ng manunulat or author. Pananalita. Tumutukoy sa dialogong ginagamit. Simbolo. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Matanda at ang dagat. Isinalin sa Filipino mula sa Ingles ni Jesus Manuel Santiago. The Old Man and the Sea ni Ernest Hemingway. Ang matanda at ang dagat. Isang matandang mangingisda na si Santiago ay nakipagsapalaran sa dagat upang hulihin ng isang higanting isda. Matapos ang mahabang paglalakbay at pagsusulit, nagawa niyang hulihin ang isda gamit ang kanyang karanasan at tiyaga. Ngunit sa pababalik, sinalakay ng mga pating ang kanyang huli at iniwan lamang ang buto ng isda. Kahit nabigo siya sa kanyang paglalakbay, naramdaman niya ang pagmamalaki sa kanyang sarili dahil sa kanyang determinasyon at pagtitiis. Sa kanyang pagbabalik sa baybay, nakita ng mga tao ang mga buto ng higanting isda at nalaman nila ang kanyang kwento. Si Santiago ay bumalik sa kanyang kubo na may ngiti sa labi na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa buhay at sa dagat. Mga tauhan. Santiago, ang matandang mangingisda na siya ang bida ng nobela. Siya ang naglalakbay sa dagat upang hulihin ang isang higanting isda. Pangalawa, ang batang lalaki, Manolin. Ang batang nag-aalaga kay Santiago at may malalim na pagmamahal sa matanda. Siya ay may pananampalataya sa kakayahan ni Santiago bilang mangingisda. Pangatlo, higanting isda, marlin. Ang higanting isda ay nagsisimbolo ni Santiago sa dagat. Ang isda ay nagsisimbolo ng pagtitiis at determinasyon. Pang-apat, ang mga pating.
Ang mga pating na sumasalakay sa higanting isda na hinuli ni Santiago naging sanhi ng pagkawala ng kanyang huli. Sa dagat at sa nayon ng Cuba. Okay, ipinapakilala ang pangunahing tauhan. Si Santiago, isang matandang mangingisda na nakatira sa isang maliit na nayon sa Cuba. Ipinakita ang kanyang mga katinginan bilang isang matatag at determinado na tao. Si Santiago ay naglalakbay sa dagat upang mangingisda, ngunit hindi siya nagtagumpay sa loob ng maraming araw. Nakikita niya ang isang higanting isda na kumakagat sa kanyang pain at siya ay nakikipaglaban dito. Sa loob ng maraming araw, si Santiago ay nakikipaglaban sa higanting isda na sumisimbolo sa kanyang pakikipaka sa buhay. Nagawa si Santiago ng isang matinding labanan sa higanting isda at nakapatay nito. Ngunit nawalan siya ng isda dahil sa mga pating na kumain nito habang siya ay pauwi. Bumalik si Santiago sa nayon na may dalang lamang ang balangkas ng isda. Nakita siya ng mga tao sa nayon bilang isang matapang at determinado na tao. Ang nobela ay nagtatapos sa pagmumuni-muni ni Santiago tungkol sa buhay at sa kanyang mga karanasan.